So hi guys! Welcome back again to my channel. It's me, Jonald Zunga, of course. So for today's vlog guys, so another informative vlog na naman ang aking i-share sa inyo. And this time, it's all about... yan. Ano naman to guys? Tungkol naman to sa GCash. Mga loans, mga credit na pwede nating gamitin. Lalo na kung mataas yung G-score nyo at kung lagi nyo ginagamit ang inyong GCash. Ginagamit nyo sa business, sa mga pay bills, sa mga internet shop, online, sa pagbabayad, sa grocery, lahat. Lahat ng yon kumbaga active yung GCash nyo. Marami tayong mga pwedeng gawin or pwedeng mga makuhang mga benefits gamit ang GCash. So, ilan lamang sa mga naituro ko is yung G-Loan, G-Credit, at G-Gives. So, kung wala pa kayong idea kung ano nga ba itong mga pinagsasabi kong to, so siguro ililink ko na lang sa baba yung mga pwede nating loan at yung mga credit na pwede nating magamit dito sa GCash. So, this time guys, meron na naman tayong na-discover. Ito yung tinatawag na borrow loan. So, from the word itself, borrow. Ibig sabihin, pwede ka mag-load kahit wala pa naman yung GCash mo, kahit wala ka pang pambayad. So, parang uutangin mo yung load mo, pero babayaran mo pa rin. And at the same time, meron lang siyang minimal fee. So, kailangan pataasin nyo yung G-score nyo sa pamamagitan ng paggamit lagi ng kahit saan sa online payment, sa mga groceries, sa mga bills, laging siya gagamitin. G-score kasi ito yung pamantayan ng GCash para magbigay sila. Like yung mga loans at yung iba pang mga pwede nating magamit dito sa GCash. So ayan guys, so buksan na lang natin yung ating GCash and then punta na tayo dito sa borrow na makikita nyo dito sa may bandang gitna. Nakalagay dito is activate. So i-activate muna natin yung ating borrow load para magamit natin ang features na ito. Actually guys, hindi ka na mahirapang mag-fill up kasi kumpleto na Meron ng details ang ating GCash. From the time na nag-apply tayo ng GCash, so meron na siyang mga personal informations na nakuha sa inyo. So hindi mo na kailangan mag-fill up dito sa ating buy a load. So kompleto na siya. Ang gagawin lang natin is i-click natin itong I agree sa terms and conditions and data privacy agreement. So once na na-click natin to, yan, sabi dito, na-activate na daw and click natin itong go to load. So ayan. Meron dalawang option dito, ayan borrow mobile load or borrow broadband load. So, if mobile line gagamitin nyo guys, click lang natin tong borrow mobile load kasi maglo-load lang tayo dito sa cellphone. Kagaya ng mga typical na paraan ng paglo-load dito sa ating GCash. So, available lang siya sa selected telco like Globe, TM, Smart, and TNT. So, hindi siya pwede sa ibang mga network like GOMO. So, GOMO kasi ginagamit ko sa internet. So, wala siyang GOMO. So, click lang natin itong Smart since Smart yung ginagamit natin, yung ipapaload natin, guys. So, ayan, pili lang kayo ng mga offers dito sa ating GCash. So, ang gusto ko kasi yung no expiry para kahit paano hindi siya mabilis maubos. So, meron dito yung Magic Data 99, 2 GB no expiry. Dito sa Magic Data 99, so niload ko yung Smart ko. Dalawang option ng payment natin is yung GCash at yung isa is yung borrow. Kapag nag-borrow ka, yung 99 pesos mo guys, meron siyang fee na 13 pesos. So medyo mahal lang siya, Processing fee na 10 pesos at convenience fee na 3 pesos. So yung supposedly na 99 magiging 112 pesos. So di ko pa na-try sa if malaki yung ilo-load ko, Pero dito sa 99, 13 pesos. So ibig sabihin, so the more na malaki yung ilo-load mo, the more na tataas yung interest. Di ba? Yung processing fee at convenience fee. Ano lang naman to pang emergency lang talaga. If wala, halimbawa, emergency na walang laman yung GCash mo, kailangan mo talagang tumawag or mag-load or mag-data. So, dito lang siya pwedeng gamitin. I mean, yun yung mas advisable na gamitin siya. Pero if may laman naman yung GCash mo, gusto mo lang mag-borrow load, parang hindi siya advisable kasi mataas yung interest niya. Yung processing fee at convenience fee. So ayun lang siguro guys yung ituturo ko kasi na-curious lang ako nakita ko kasi 'di ba alam na natin yung G-Credit, G-Loan at G-Give. So pwede ka pala mangutang ng load if emergency, kumbaga for emergency purpose lang. So since naturo ko na sa inyo, it's up to you if gagamitin niyo tong features na to. Sa akin siguro pwede siya pang emergency lang talaga kasi mataas yung processing fee niya at mataas yung interest niya.
So ayan guys, so hopefully nakatulong tong vlog ko na to, and if nagustuhan nyo tong video ko, don't forget to LSS, like, share, and subscribe. So thank you very much guys for watching, and hope to see you again sa aking next video. Ito pa rin si Jonel.